Galing kami ng barangay para mag-assist doon sa nanay na humingi ng tulong sa akin. Pumunta siya sa bahay namin para humingi ng tulong. Hindi ko naman saklaw yung ganong problema. So, dinala ko siya sa barangay para mas maintindihan namin o mas maintindihan ko kung paanong tulong na gagawin namin sa kanya. So ngayon, nakasakay na ako ng motor at papunta na po ako at pabalik na kami sa aming lugar sa BF3. So ngayon, hinihintay na lang namin yung barangay patrol. So nandito kami sa gate. Ayan, nakapasok na yung barangay patrol para maturo namin yung direksyon. Kasi po, meron po kaming pupunta mga bata para ma-rescue. Yun kasi yung sinabi nung nanay na i-rescue daw yung kanyang dalawang anak dahil kinuha daw nung biyanan or lolo ng mga bata. So mas malalaman namin yan pag nandun kami kung dapat pa talagang i-rescue o ano talaga ang sitwasyon, dahil hindi rin naman talaga namin alam kung ano talaga yung nangyayari. Sa ngayon, ang talagang magagawa talaga namin ay mag-assist kasama ang barangay. Samahan kaming mag-assist, i-assist namin yung nanay. So para makapag-usap talaga yung mag-iina para at paano magkausap-usap sila. Ngayon, dumating na kami sa location. So at least, napagbigyan namin yung gusto ng nanay na i-assist siya doon para makausap niya yung mga anak niya. Ngayon, titingnan namin kung ano magiging resulta ng pag-uusap. Hello, magandang gabi. Nandito ako ngayon sa amin. Meron kaming inaayos na di umano si ate, yung mga anak niya ay kinuha raw ng kanyang biyanan na lalaki. 16 years old at 11 years old yung mga bata, puro babae. So hindi ko naman talaga alam ang gagawin dahil pumunta siya sa bahay namin. So hindi na to sakop ng powers ko, ng kakayahan ko bilang presidente ng OWA. So ang makakalam nito, barangay na lang talaga ang kaya kong itulong at mag-assist na lang dito sa loob. So tingnan natin kung ano pa yung mga mangyayari at magaganap sa araw nito. Hopefully sana nandyan yung mga bata. Okay. Hello, eto. Nakabalik na ako dito sa aming lugar. Naihatid na namin si ate sa kanyang bahay. At kanina nakausap niya yung mga anak niya. Narinig ko rin naman kung ano yung side ng mga anak. Actually nakakaiyak yung eksena. Yung sabi ng mga bata, natotrauma na rin daw sila sa nanay nila dahil yung nanay nila may yung nanay yung dumaan sa sakyan. Yung nanay daw nila may bipolar disorder. So nabigla ako nung narinig ko yon. So natotrauma na, umiyak na rin yung mga bata at nahihirapan na raw daw sila. So hindi ko rin alam paano nababalansehin, kawawa. Pag iniwan naman nila yung nanay nila, I'm talking about the 15 years old and 12 years old na mga babae. Pag hindi sumama sila sa nanay nila, since merong bipolar disorder, baka magkaroon naman ng depression, di ba? May iwan mag-isa sa bahay yung nanay nila. Ngayon, pag sasama naman sila sa nanay nila, sinasabi nila natotrauma sila. So, ang hirap balansehin. Talagang wala ako sa posisyon para mag-desisyon or kung ano yung dapat. Pero I just hope and pray na maging maayos sila. So, limitado rin ako. So, at least kahit papaano makapag-assist. Bukas magkakaroon sila ng usapin at meeting. So, hopefully sana maayos nilang mag-iina. Thank you. Bye.